Isipin ang isang lalaki na lumalakad sa isang silid at walang sinasabi, nag-uutos ng pansin. Hindi niya kailangang taasan ang kanyang boses, ibaluktot ang kanyang katayuan, o patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Siya ay kalmado, kalkulado, at palaging may kontrol. Hindi siya ang alpha, ang beta, o kahit ang omega. Iba na talaga siya. Siya ang sigma na lalaki, isang nag-iisang lobo, isang strategist, isang puwersa ng kalikasan. At narito ang bagay. Ang mga lalaki ng sigma ay hindi lamang naiiba, sila ay mapanganib. Pero bakit? Ano ang dahilan kung bakit ang mga ito ay hindi mahuhulaan, kaya umaasa sa sarili at napakabisa? Ngayon, tinutuklas namin ang katotohanan sa likod ng Sigma Male Phenomenon. Ito ang 8 dahilan kung bakit seryosong mapanganib ang mga lalaking Sigma. At sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit sila ang pinakamaliit, ngunit kakilakilabot, na uri ng personalidad doon. Bumaluktot. Ito ay magiging matindi. Magsimula tayo. Magsimula tayo sa pinakatumutukoy na katangian ng isang lalaki na Sigma. Gumagana sila sa labas ng tradisyonal na hierarchy ng lipunan. Hindi tulad ng mga alpha male na umuunlad sa pagiging nasa tuktok ng social ladder, o mga beta na lalaki na madalas na humihingi ng pag-apruba at pagpapatunay mula sa iba. Hindi nilalaro ng mga Sigma na lalaki ang mga panuntunang ito. Sila ay nag-iisang lobo at iyon ang dahilan kung bakit sila mapanganib. Hindi nila kailangan ang pag-apruba ng isang grupo para maramdamang napatunayan. Hindi sila naghahanap ng mga tungkulin sa pamumuno, ngunit hindi rin sila bulag na sumusunod sa iba. Ang pagsasarili na ito ay nangangahulugan na maaari silang gumawa ng mga desisyon nang hindi naiimpluwensyahan ng mga panlipunang panggigipit o groupthink. Isipin ang isang taong walang pakialam sa mga pamantayan ng lipunan na hindi nakadarama ng pangangailangan na sumunod. Nagbibigay ito sa kanila ng kakaibang kalamangan, ngunit ginagawa rin silang hindi mahuhulaan. Hindi sila nakatali sa parehong mga panuntunan tulad ng iba, at maaaring ito ay parehong kaakit-akit at nakakatakot. Susunod, ang mga lalaki ng Sigma ay mga masters ng pagmamasid at diskarte. Sila ang uri ng mga tao na maaaring pumasok sa isang silid at agad na masuri ang dynamics sa paglalaro. Napansin nila ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Wika ng katawan, tono ng boses, banayad na pagbabago sa kapangyarihan, at ginagamit nila ang impormasyong ito sa kanilang kalamangan, habang ang iba ay abala sa pakikipag-usap o sinusubukang igiit ang pangingibabaw. Ang mga lalaking Sigma ay tahimik na nagmamasid, nagsusuri, at nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang. Ginagawa nitong hindi kapani-paniwalang mga madiskarteng palaisip. Hindi sila nagmamadali sa mga desisyon. Naghihintay sila ng tamang sandali para kumilos. Ang kakayahang ito na manatiling kalmado, at kalkulahin sa ilalim ng presyon ang dahilan kung bakit sila mapanganib. Palagi silang nauuna ng 2 hakbang, at sa oras na mapagtanto mo kung ano ang nangyayari, huli na ang lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang emotional detachment. Ang mga lalaking Sigma ay kilala sa kanilang kakayahang manatiling hiwalay sa emosyon sa mga sitwasyon kung saan maaaring mabigla ang iba. Hindi ito nangangahulugan na sila ay malamig o walang puso. Mayroon lamang silang kahangahangang kakayahan na kontrolin ang kanilang mga emosyon. Ang emotional na detachment na ito ay nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng mga makatwirang desisyon kahit na sa mga sitwasyong may mataas na stress. Habang ang iba ay maaaring magpanik o kumilos ng pabigla-bigla, ang mga lalaking Sigma ay mananatiling kalmado at nakatutok. Ito ay maaaring maging lubhang mapanganib dahil nangangahulugan ito na hindi sila
madaling manipulahin ng mga emosyonal na apela o pagkakasala. Maaari nilang maputol ang ingay at makita ang mga bagay kung ano talaga sila. Ang antas ng emosyonal na kontrol na ito ay nagbibigay sa kanila ng isang makabuluhang kalamangan, lalo na sa mga salungatan o negosasyon. Ngunit nangangahulugan din ito na maaari silang makita bilang malayo o walang malasakit, na maaaring nakakaligalig para sa mga nakapaligid sa kanila. Ang isa pang dahilan kung bakit seryosong mapanganib ang mga lalaking Sigma ay ang kanilang mataas na antas ng pag-asa sa sarili. Hindi sila umaasa sa iba para sa kanilang tagumpay o kaligayahan. Komportable silang mag-isa at kadalasang mas gusto nila ito sa ganoong paraan. Ang self-reliance na ito ay nangangahulugan na hindi sila madaling maimpluwensyahan ng mga opinyon ng iba o maimpluwensyahan ng mga panlabas na salik. Nagtitiwala sila sa kanilang sariling paghuhusga at handang makipagsapalaran na maaaring iwasan ng iba. Ang pagsasarili na ito ay maaaring nakakatakot sa mga umaasa sa mga koneksyon, sa lipunan o suporta ng grupo. Ang mga lalaking Sigma ay hindi nangangailangan ng isang koponan upang i-back up sila. Tiwala sila sa kanilang kakayahang pangasiwan ang anumang dumating sa kanila. Ito ay ginagawa silang mabigat na kalaban at mahalagang kaalyado. Ngunit nangangahulugan din ito na hindi sila madaling kontrolin o manipulahin. Ang hindi mahuhulaan ay isa pang pangunahing katangian na ginagawang mapanganib ang mga lalaki ng Sigma dahil hindi sila sumusunod sa mga pamantayan sa lipunan o sumusunod sa parehong mga pattern tulad ng iba. Mahirap hulaan ang kanilang susunod na galaw. Maaari silang magmukhang tahimik at nakalaan sa isang sandali at pagkatapos ay biglang gumawa ng matapang, hindi inaasahang aksyon sa susunod. Ang unpredictability na ito ay nagpapanatili sa iba sa kanilang mga daliri. Hindi mo alam kung ano ang iniisip o pinaplano ng isang Sigma na lalaki. Ang kawalang katiyakan na iyon ay maaaring nakakabagabag. Ito ay tulad ng paglalaro ng isang laro ng chess kung saan ang iyong kalaban ay hindi sumusunod sa karaniwang mga diskarte. Patuloy mong sinusubukang malaman ang kanilang susunod na hakbang. Ngunit palagi silang nauuna ng isang hakbang. Ang unpredictability na ito ang dahilan kung bakit nakakaintriga ang mga lalaki ng Sigma. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit sila mapanganib. Sa wakas, ang mga lalaki ng Sigma ay mga likas na pinuno. Ngunit narito ang twist. Hindi sila naghahanap ng kapangyarihan o pagkilala. Hindi tulad ng mga alpha male na madalas na nagsusumikap para sa mga tungkulin sa pamumuno at nasisiyahan sa spotlight. Ang mga Sigma na lalaki ay nangunguna mula sa mga anino. Hindi nila kailangan ng mga titulo o autoridad para maimpluwensyahan ng iba. Ang kanilang estilo ng pamumuno ay banayad ngunit epektibo. Ang mga tao ay naakit sa kanilang kalmado na kumpiyansa, madiskarteng pag-iisip, at kakayahang magawa ang mga bagay ng walang kilig. Ito ay gumagawa sa kanila na hindi kapani-paniwalang mapanganib dahil maaari silang magbigay ng inspirasyon sa katapatan at paggalang nang hindi man lang sinusubukan. Hindi nila kailangang igiit ang pangingibabaw o kontrol. Namumuno sila sa pamamagitan ng halimbawa at natural na sumusunod ang iba. Ang tahimik na impluwensyang ito ay maaaring maging mas malakas kaysa sa anumang hayagang pagpapakita ng autoridad. At isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga Sigma na lalaki ay napakabigat. Narito ang isang bagay na nagpapahiwalay sa mga lalaki ng Sigma. Sila ay mga masters ng adaptability. Hindi tulad ng maraming tao na umunlad sa mga pamilyar na kapaligiran o nakikipagpunyagi. Kapag ang mga bagay ay hindi napupunta ayon sa plano,
Ang mga lalaking Sigma ay nangunguna sa kaguluhan. Maaari silang umangkop sa halos anumang sitwasyon. Ito man ay isang biglaang pagbabago sa mga plano, isang high-pressure na sitwasyon, o kahit isang kumpletong pagbabago sa kanilang kapaligiran. Ang kakayahang umangkop na ito ay nagmumula sa kanilang kakayahang manatiling kalmado sa ilalim ng presyon at mag-isip sa kanilang mga paa. Hindi sila nagpapanik kapag nagkakamali. Sa halip, mabilis nilang tinatasa ang sitwasyon at nakabuo ng solusyon. Ginagawa nitong hindi kapani-paniwalang mapanganib dahil hindi sila madaling mawalan ng balanse. Maging ito ay sa kanilang personal na buhay, karera, o kahit na sa isang krisis, ang mga lalaking Sigma ay maaaring umikot at umunlad kung saan ang iba ay maaaring masiraan ng loob. Ang kanilang kakayahang umangkop ay nangangahulugan na sila ay palaging isang hakbang sa unahan. At iyon ay isang katangian na hindi mo maaaring maliitin. Sa wakas, ang mga lalaki ng Sigma ay walang kapatawaran na tunay. At iyon ang dahilan kung bakit sila mapanganib. Sa isang mundo kung saan napakaraming tao ang nagsusuot ng maskara, sinusubukang umangkop o pasayahin ng iba, ang mga lalaking Sigma ay tumatangging maglaro ng larong iyon. Sila ay totoo sa kanilang sarili. Anuman ang halaga, ang pagiging tunay na ito ay parehong bihira at makapangyarihan. Nangangahulugan ito na hindi sila nag-aaksaya ng oras sa pagpapanggap bilang isang tao na hindi sila. At wala silang pakialam sa mga inaasahan ng lipunan. Nabubuhay sila ayon sa kanilang sariling mga patakaran. At ang antas ng pagtitiwala sa sarili ay nakakatakot sa mga patuloy na naghahanap ng pagpapatunay. Ang kanilang pagiging tunay ay gumagawa din sa kanila ng hindi kapani-paniwalang mapanghikayat. Kapag nagsalita ang isang Sigma na lalaki, alam mong ibig sabihin ang kanilang sinasabi, at ang katapatan na iyon ay nag-uutos ng paggalang. Ngunit ito rin ay ginagawa silang hindi mahuhulaan dahil hindi sila nakatali sa parehong panlipunang panggigipit gaya ng iba. Malaya silang kumilos ayon sa sarili nilang mga tuntunin. At iyon ang dahilan kung bakit sila nakakatakot. Kaya't mayroon ka na. Dalawa pang dahilan kung bakit seryosong mapanganib ang mga lalaking Sigma. Ang kanilang kakayahang umangkop ay nagpapahintulot sa kanila na umunlad sa anumang sitwasyon. At ang kanilang pagiging tunay ay ginagawang imposibleng kontrolin o manipulahin. Nakikitungo ka man sa isang Sigma na lalaki o sinusubukang unawain ang kanilang pag-iisip, ang mga katangiang ito ay susi sa pag-unawa kung bakit sila ay isang kakaiba at malakas na puwersa. Tandaan, ang pagiging mapanganib ay hindi palaging nangangahulugan ng pagiging mapanganib. Nangangahulugan ito ng pagiging epektibo, independyente, at hindi natitinag. At iyon ang dahilan kung bakit kaakit-akit ang mga lalaki ng Sigma. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mong mahalaga ang mga insight na ito, huwag kalimutang bigyan ito ng thumbs up. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel para sa higit pang content na tulad nito. At kung mayroon kang anumang mga saloobin o karanasan sa mga lalaki ng Sigma, mag-drop ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig mula sa iyo. Salamat sa panunood at makikita kita sa susunod na video. Hanggang sa panahong iyon, manatiling mausisa, manatiling may kaalaman, at patuloy na tuklasin ang kamangha-manghang mundo ng pag-uugali ng tao.